Hello mga ka-recap, ngayon may bago akong manhwa para sa inyo na, sa aking mapagkumbabang opinyon, ay espiritual na kapatid ng paborito ninyong solo farming manhwa. May bida rito na natagpuan ang sarili sa isang bagong mundo, may kaibigang cute na hayop, at isang payapang buhay sa kalikasan na kayang magpagaling ng pinakabugbog na puso. Panoorin ninyong mabuti hanggang dulo at sabihin kung nagustuhan ninyo. Nagsisimula ang kwento sa isang weather forecast na nagsasabing maaaring umulan sa buong Korea dahil sa isang bagyo. Para sa mga taong mahilig magkampang tulad ng ating bida ngayon, masamang balita ito. Ngunit kahit ganon, naghanda pa rin siya at pumunta sa kagubatan upang magkampang. Naglabas siya ng ilang piraso ng karne na may kimchi mula sa kanyang food storage at inilagay ito sa isang malaking kawali, nagluluto ng mas maraming pagkain kaysa kayang kainin ng isang normal na tao. Sunod, binuksan niya ang isang malamig na serbesa at ninamnam ang lasa nito, iniisip na walang kaso kung umulan man o bumuhos, dahil kakaiba ang lugar na tinutuluyan niya. Bigla, dumating ang ilang kaibigan niya, at natuwa ang bida na marami siyang nilutong pagkain. May isang veteranong sundalo na masayang lumapit at tinanong kung may natitira pa siyang pagkain. Kasama rito ang isang kalmadong beastman at ang ligaw na anak na babae nito, na nagwala sa tuwa nang makita ang pagkain. Nandyan din ang isang matandang mukhang wizard at isang magandang elf lady na may asul na ibon sa balikat. Pinalibutan nila ang bida sa kanyang campsite na nasa isang bukas na lugar sa pagitan ng malalaking bundok at luntiang kagubatan. Kung hindi pa malinaw sa inyo, ang ating bida ay hindi nagkakampang sa Earth. Ito ay isang sneak peek lang sa hinaharap, at ang totoong kwento ay magsisimula ilang buwan pa mula ngayon. Sa isang maliit na nayon sa Korea, isang sasakyan ang huminto sa harap ng lumang gusali. Isang lalaki ang nagtanong sa kanyang kaibigan kung ito ang tindahan na dating pinapatakbo ng kanyang lolo, at sinabi niyang maganda ang vibe ng lugar. Tinanong ng lalaki ang kanyang kaibigang may maskara kung, bilang pinakasikat na chef sa Korea, sigurado ba siyang magbubukas ng restaurant dito. Lumabas ang lalaking may maskara sa sasakyan, tinanong ang kanyang kaibigan na suriin mabuti ang lugar dahil natatakot siyang makita siya ng mga paparazzi. Sinabi ng kaibigan niya na walang susunod sa kanya hanggang sa liblib na lugar na ito, at nagpatuloy siya. Tila nagmumukha siyang nabubuhay sa sariling mundo, ngunit totoo nga siyang celebrity. Siya ay si Lee Kang-hyun, isang kilalang celebrity chef na nagtapos mula sa CIA, isa sa pinakamahusay na paaralan sa pagluluto sa mundo. Ngunit hindi ito ang CIA na iniisip ninyo, ito ay ang Culinary Institute of America. Matapos manalo sa Paris International Cooking Competition, nagsimula ang kanyang kasikatan. Bukod sa pagiging magaling, siya rin ay gwapo, kaya't maraming TV shows ang nag-imbite sa kanya na maging chef. Naging masaya ang kanyang pagsali sa mga show, ngunit napagod siya. Dagdag pa rito, ang mga invasive fans na walang respeto sa kanyang privacy ay biglang pumapasok sa kanyang kusina para mag-selfie kasama siya. Nagkaroon siya ng Gordon Ramsay moment at pinagsabihan niya ang mga fans na lumabas ng kusina. Ngunit nakatikim pa rin siya ng galit mula sa mga nakatataas at mga kasamahan sa trabaho, sinasabing nagpapahirap siya sa kanila. Marami pang problema ang sumunod, kabilang na ang mga online trolls na nagsasabing sikat lang siya dahil sa mukha niya at hindi dahil sa galing sa pagluluto. Depresyon ang sumunod kay Kang-hyun, kaya't pumunta siya sa lumang tindahan ng kanyang lolo sa kanilang baryo upang magpahinga. Sinabi ng kanyang kaibigan na dapat niyang pag-isipan muli ang desisyon na magbukas ng restaurant dito, ngunit sagot ni Kang-hyun, dumating siya rito para magpahinga. Sinabi pa ng kaibigan niya na ang mga taong gustong magpahinga ay hindi nagbubukas ng negosyo, ngunit sagot ni Kang-hyun, ang pagluluto ay isang paraan ng pagpapahinga para sa kanya. Matapos nilang dalhin ang mga gamit ni Kang-hyun sa loob, sinabi ng kaibigan niyang gutom na siya kaya't dapat silang kumain. Nagpunta sila sa pinakamalapit na restaurant, ngunit ang kalidad ng pagkain ay muling pinalabas ang Gordon Ramsay sa kanya. Kinuha niya ang mga malambot na noodles na basa sa parang putik na sauce at handa nang makipagsuntukan sa chef, ngunit pinigilan siya ng kaibigan niya. Sabi ng kaibigan ni Kang-hyun, normal lang na bumaba ang kalidad ng pagkain sa mga lugar na walang kompetisyon. Kinain niya ang noodles at sinabing ayos naman ang lasa ng sauce, ayon sa kanya. Ngunit dito tinamaan si Kang-hyun dahil hindi na niya malasahan ang pagkain. Noong unang beses na nalaman niya ito, nalungkot siya at agad na nagpunta sa doktor. Sinabi ng doktor na nawala ang kanyang panlasa dahil sa stress, at hindi ito maitutuwid sa pamamagitan ng tradisyonal na gamot o operasyon. Iminungkahi ng doktor na kailangan niyang alagaan muna ang kanyang stress at humanap ng bagong aktibidad. Sa kasalukuyan, tinanong siya ng kanyang kaibigan kung sigurado ba siyang dito magtatagal kahit na konti lang ang tao rito. Sinagot siya ni Kang-hyun na may mga bundok at bukirin dito, at pwede siyang magkampang.
Makaraan ng ilang araw, kinuha ni Kang Hyun ang lahat ng gamit niya para magkampong at pumunta sa bundok sakay ng taxi. Tinuwanan siya ng taxi driver, sinasabing parang pupunta siya sa beach dahil sa kanyang damit. Biglang naalala ni Kang Hyun ang isang bagay at inutusan ng driver na dumaan muna sa Yangpyeong village. Ito ang nayo ng kanyang lolo, at ito ang unang beses na bumisita siya rito mula nang pumanaw ang kanyang lolo. Nagdesisyon siyang linisin muna ang kanilang lumang bahay bago pumunta sa bundok, ngunit napansin niyang bukas ang pinto ng imbakan. Nabahali siya at naisip na baka may magnanakaw, kaya't dahan-dahan niyang sinuri ito. Naisip niyang magagamit niya ang kanyang stainless steel camping bag para ipagtanggol ang sarili, ngunit ang tapang ay nagmumula sa puso, hindi sa mga armas. Bigla siyang nagulat nang may tumakbong bagay mula sa silid, isa lang palang ordinaryong pusa. Ipinakita niya ang kanyang bag sa pusa na tila ipinagyayabang ang kakayahan niya, ngunit wala naman talagang puso ng mandirigma si Kang Hyun. Pumasok siya sa imbakan at naghanap ng switch ng ilaw, ngunit habang patuloy siyang naglalakad, napansin niyang tila mas malaki ang lugar kaysa sa itsura nito sa labas. Biglang may nakita siyang mga maliliit na kislap ng ilaw sa paligid, at nang tumingin siya, napagtanto niyang wala na siya sa kanyang mundo. Nakatingin siya sa isang ganap na naiibang universo, nakatayo sa gilid ng isang platform na parang gumuho. Bigla siyang nahulog, sumigaw ng malakas na parang napuno ang buong pahina ng manhwa ng kanyang sigaw. Pagmulat niya, nakita niya ang sarili sa isang kakaibang kagubatan at nagtaka kung nasaan siya. Isang maliit na hayop ang dumaila sa kanyang kamay, at bigla siyang natakot. Ngunit nang tingnan niya, isang malaking tainga ng squirrel ang nakatitig sa kanya. Iniisip ni Kang Hyun na masyadong malaki ang tainga ng squirrel, ngunit biglang pinalipad nito ang kanyang tainga at lumipad palayo, iniwan siyang nagtataka. Hindi ito isang ordinaryong squirrel, parang Pokemon ito. Bigla niyang narinig ang kalusko sa mga palumpong, at muling natakot, ngunit isa lang palang malaking rabbit. Hindi ito basta-bastang rabbit, ito ang Giga Chat Rabbit na parang hindi pumapalya sa gym. Ang rabbit ay umalis na parang nag-e-exercise, kaya napagtanto ni Kang Hyun na kailangan niyang tumakas bago pa siya makatagpo ng mas mababangges na hayop. Tumakbo siya sa kagubatan, ngunit dumating ang gabi, at hindi pa rin siya nakakita ng daan palabas. Walang signal ang kanyang cellphone, kaya't naalala niya ang doktor na nagrekomenda ng kampong at isinumpa ito dahil sa kanyang kalagayan ngayon. Bigla na lang kumulo ang tiyan niya dahil sa gutom, kaya nagsimula si Kang Hyun na magluto matapos gumawa ng apoy. Ang problema ay nawala niya ang stainless steel na bag kung saan nakalagay ang karamihan sa mga sangkap. Ang natitira na lang sa kanya ito yung isda, asin, paminta, at kaunting beef stock. Pero sa kabila nito, masaya na rin siya dahil may makakain pa rin siya kaya nagpatuloy siya sa pagluluto. Ibinuhos niya ang beef stock sa tuyong isda sa kanyang kawali, pagkatapos ay inadjust ang lasa gamit ang asin at paminta. Hindi siya nasisiyahan sa kanyang niluto, pero kahit papaano ay nakakain naman ito. Kinain ni Kang Hyun ang nilutong tuyong isda, at gaya ng inaasahan, wala siyang nalasahan. Dismayado siya at itinapon ang kawali bago isinumpa ang kanyang kapalaran. Biglang may naramdaman siyang ingay mula sa mga halaman, at napansin niya ang isang pares ng mata na nakatingin sa kanya mula sa dilim. Natatakot si Kang Hyun na baka isang lobo iyon, kaya kinuha niya ang kanyang maliit na kutsilyo mula sa bulsa. Alam niyang wala siyang magagawa sa kutsilyo, pero hinawakan pa rin niya ito at itinapat sa malaking itim na lobong naglalabas ng mga pangil sa kanya. Sumigaw ng malakas si Kang Hyun, iniisip na siya'y aatakehin, pero walang nangyari. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, wala siyang nakita. Bigla niyang narinig ang isang tunog mula sa likuran niya, at paglingon niya, nakita niya ang isang maliit na puting tuta na nilalantakan ang pagkain sa kanyang kawali. Nilinis na maliit na tuta ang kawali, at nagwawagayway ito ng buntot habang nakatingin kay Kang Hyun. Labis na nalito si Kang Hyun sa kanyang nakita, at sa una, inisip niyang isang maliit na lahi ng aso ito. Lumapit ang tuta sa kanya, at nagtataka siya kung saan ito nanggaling. Sinabihan ni Kang Hyun ang tuta na kung tapos na itong kumain, umalis na dahil hindi niya gusto ang mga aso. Pagkatapos, binuhat niya ang tuta at sinimulang himasin ang balahibo nito, habang nagrereklamo na hindi niya maintindihan kung bakit maraming tao ang nakikita na cute ang mga aso. Ito ang uri ng hindi pagiging totoo na mapapatawad ko. Napansin ni Kang Hyun na matigas ang balahibo ng tuta. Habang mas tinignan niya ang itsura nito, napansin niya ang matutulis nitong mga kuko at pangil, kaya napagtanto niya na hindi ito aso kundi isang lobo. Natarante siya, iniisip kung nasaan ang ina ng lobo. Natakot siya na baka ang malaking itim na lobong nakita niya kanina ang ina nito at bilang tao, malamang na mangyari ang inaasahan. Takot na takot si Kang Hyun, pero napansin niyang sobrang gutom pa rin siya.
Humiga siya sa lupa, iniisip na wala na ring halaga kung papatayin siya ng lobo dahil mamamatay rin siya sa gutom. Bigla na lang sinimula ng lobo na hilahin siya gamit ang kanyang damit, at tinanong ni Kang Hayan kung sinusubukan na ba siyang kainin ngayon. Ngunit dinala siya ng lobo sa isang puno na may butas, na may kakaibang kulay lila na liwanag. Nang mapansin ni Kang Hayan ito, nakita niya ang parehong bagay na nakita niya bago siya mapunta sa mundong ito. Nalaman niyang ito ang butas na nahulog siya noon, at naisip niyang baka makauwi siya gamit ito. Ngunit nag-aalangan siya dahil patungo pababa muli ang butas, at kung tatahakin niya ito, baka mapunta siya sa impyerno. Gusto lang niyang sumilip ng kaunti, kaya isinubsob niya ang ulo sa butas, pero sinamantala ito ng lobo. Masayang tumakbo papunta sa kanya ang tuta at binunggo ang kanyang puwitan, dahilan para mahulog siya sa butas. Muli, sumigaw ng malakas si Kang Hayan habang sinusumpa ang tuta sa kanyang isip pero sa kanyang ginhawa. Nasa labas na siya ng bodega. Siya'y napaluha sa sobrang saya dahil nakaligtas siya. Naisip ni Kang Hayan na hindi man lang niya napasalamatan ng tuta at nangako na hindi niya kakalimutan ang utang na loob habang siya'y nabubuhay. Ngunit andin lang ang tuta at nagwawagayway ito ng buntot nang mapansin ni Kang Hayan. Wala na siyang magawa kundi dalhin ito pa uwi. Una, binigyan niya ito ng paliguan, at ito'y nagmistulang fidget spinner, nagwiwisik ng tubig sa lahat ng sulok. Pagkatapos, nagdesisyon siyang bigyan ito ng pangalan, kaya kumuha siya ng listahan ng mga pangalan. Ang pangalan na naisip ni Kang Hayan ay mga pangalang tulad ng puti, asukal, at iba pa. Sa tingin ko, mas magandang pangalanan siyang vanilla ice cream kaysa sa mga pangalang walang kwenta na ito. Pagkatapos nun, natulog ng mahimbing si Kang Hayan kasama ang lobo sa kanyang tabi. Kinabukasan, nang siya'y mag-inat pagkagising, napagtanto niyang matagal na siyang hindi nakakatulog ng ganito kahimbing. Pagkatapos nun, nagdala siya ng pagkain para sa kanyang tuta, na pinangalanan niyang Puti. Ngunit ayaw itong kainin ni Puti. Nagbigay si Kang Hayan ng pagkain ng pusa at pati pagkain ng kuneho, pero hindi rin ito gusto ni Puti. Naiinis na si Kang Hayan, kaya binaliwala na lang niya ang tuta at nagsimulang magluto ng sariling almusal. Nagluto siya ng marami, umaasang baka mayroong isang bagay na malalasahan niya. Ngunit bago pa siya makakain, tumalon si Puti sa mesa at nilantakan ang mga pagkaing niluto niya. Sinubukan siyang paalisin ni Kang Hayan, pero napansin niyang kakaiba. Si Puti ay kumakain lang ng mga bagay na siya mismo ang nagluto at hindi pinapansin ang mga pagkaing binili mula sa pabrika. Pati ang frozen na steak na binili ni Kang Hayan mula sa convenience store ay hindi kinain ni Puti. Ngayon, kinakain ni Kang Hayan ang frozen na steak na binili niya mula sa tindahan. Biglang nagkaroon si Kang Hayan ng ideya, at napagtanto niyang gourmet ang kanyang alagang lobo. Kaya naghanda siya ng test para dito. Inilatag niya ang 2 plato ng steak na siya mismo ang nagluto sa harap ni Puti. Gumamit siya ng parehong kalidad ng karne at parehong paraan ng pagluto para sa parehong putahe, pero magkaiba ang sarsa. Ang isa ay may commercial na sarsa, habang ang isa ay kanyang orihinal na sarsa na nakatanggap ng papuri sa isang international na cooking competition. Sinabi ni Kang Hayan kay Puti na kung talagang gourmet siya, kailangan niyang pumili ng tama. Una, inamoy ni Puti ang commercial na sarsa, at alam ni Kang Hayan na masarap din ito. Ngunit kung pipiliin ng tuta ang kanyang sariling sarsa, isa siyang tunay na epicurean, isang taong may panlasa para sa luho. Una, kinain ni Puti ang steak na may commercial na sarsa. Pagkatapos, lumipat siya sa steak na may orihinal na sarsa ni Kang Hayan, at habang kinakain ito, agad napansin ni Kang Hayan na mas gusto ito ni Puti dahil sa mabilis na pagkaway ng buntot nito. Tuwang-tuwa si Kang Hayan na talagang isang gourmet si Puti at napagtanto niyang hindi na niya ito maaaring bigyan ng kahit ano lang. Tumingin si Kang Hayan sa malinis na plato at napagtanto niyang kailangan na rin niyang kumain. Pagkatapos ng matagal na panahon, naramdaman niyang sulit ang lahat ng kanyang pagsusumikap sa pagluluto. Hindi nagtagal, nagsimula ng magpintura si Kang Hayan sa kanyang restaurant, pero hindi pantay ang pintura, kaya nagtataka siya kung ano ang problema. May nagsabi sa kanya na gumagamit siya ng pintura para sa loob ng bahay sa mga pader na panglabas. Si Kang Hayan ay lumingon at nakita ang isang matanda na nakaestilo at kakaiba, nagrereklamo na ang mga kabataan ngayon ay hindi na nakikilala ang pintura. Nagulat si Kang Hayan nang makita ang matandang mukhang matigas at agad na tinanggal ang kanyang sombrero upang tanungin kung sino siya. Tinanggal din ng matanda ang kanyang goggles at ipinahayag na siya ang pinuno ng baryo. Inaakala niyang pupuntahan siya ng bagong kasapi ng baryo, ngunit dahil hindi siya dinalaw ni Kang Hayan, siya na ang pumunta rito. Sinabihan ng pinuno ng baryo si Kang Hayan na hindi maganda ang kanyang pagkakapinta, parang isang rakon ang nagpinta sa dingding gamit ang buntot ng unggoy.
Napansin niya ang puting aso, at sinubukang haplasan ito habang sinasabi kay Kang Hayan na tumigil na sa pagpipinta dahil ipakikilala niya ang isang taong magaling dito. Pilit na tumanggi si Kang Hayan at sinabing tatawag na lang siya ng mga propesyonal, pero sinabi ng pinuno ng baryo na wala siyang alam sa halaga ng pera. Sabi niya kay Kang Hayan na maghanda sa Sabado dahil magdadala siya ng lokal na tutulong sa kanya. Habang sinasabi ito, bihasang iniiwasan ng puting aso ang mga haplos ng matanda. Dumating ang Sabado, at dinala ng pinuno ng baryo si Yang Minho na tutulong sa pagpinta ng tindahan. Sinimulan nilang suriin ang dingding, at naisip ni Kang Hayan kung bakit nila ginagawa ito para sa isang estranghero. Tinanong ng matanda kung magiging isang restoran ang lugar, at ipinaliwanag ni Kang Hayan na plano niyang gawing Italian restaurant ito. Hindi alam ng matanda kung ano ang Italian, kaya sinimpleng sinabi ni Kang Hayan na ito ay magiging isang Western restaurant. Naging alerto si Minho nang marinig ito at kinakabahang tinanong kung magbebenta siya ng pork cutlet sa kanyang Western restaurant. Ipinaliwanag ni Minho na mahilig sa pork cutlets ang kanyang asawa, at sarado na ang paborito nilang kainan. Dagdag pa rito, buntis ang kanyang asawa, kaya hindi sila makapunta ng malayo. Sinubukan ni Minho na magluto ng pork cutlets, pero mukha itong makasasama sa sanggol. Sinabi niya kay Kang Hayan na nagtatanong lang siya, kaya walang dapat ipag-alala. Naisip ni Kang Hayan na madaling gawin ang pork cutlets, kahit wala ito sa menu. Pero ang problema, paano niya ipapakain sa mga customer ang pagkain na hindi niya pa nalalasahan? Handa na sana siyang tumanggi nang biglang makuha niya ang sagot sa kanyang tanong. Tumayo siya at sinabi kay Minho na gagawa siya ng pork cutlets para sa kanya. Maya-maya, nagsimula ng gumawa ng pork cutlets si Kang Hayan base sa description ni Minho. Ayon dito, mas brown ang sarsa kaysa pula, at matamis ito dahil sa mga kamatis. Napagtanto ni Kang Hayan na ang tamis at kamatis ay katumbas ng tomato ketchup. Inihanda niya agad ang mga sangkap at sinabi sa puting aso na maghanda na bilang tagatikim. Naghanda si Kang Hayan ng unang batch ng pork cutlets at inihain ito sa puting aso. Naramdaman niya na hindi sapat ang bilis ng pagwagayway ng buntot nito, kaya hindi ito ganap na pasado. Nalungkot si Kang Hayan, kaya gumawa siya ng iba't ibang bersyon ng pork cutlet. Tinignan niya ang kanyang sukatan ng lasa, na walang iba kundi ang buntot ng puting aso. Sa wakas, nang matagpuan ang pinakamahusay na variant, busog at kontento na rin si puting aso. Naramdaman ni Kang Hayan na dahil mayroon na siyang panukat ng lasa, maaari na siyang muling mag-enjoy sa pagluluto. Kinabukasan, dumating si Minho kasama ang kanyang asawa. Excited ang kanyang asawa na matikman ito. Sinabi na matagal na mula nang huli siyang kumain ng pork cutlets. Inihain ni Kang Hayan ang kanyang espesyal na pork cutlets kay Minho at sa kanyang asawa. Namangha na agad si Minho's wife sa hitsura at amoy nito. Pagkagat niya, kapwa naghihintay. Nang sabik sina Minho at Kang Hayan sa kanyang reaksyon. Sinabi niya na masarap ang pork cutlet sa restaurant sa baryo, pero mas masarap ito. Masaya siyang sinabi na ang sarsa ay kapareho ng dati, pero mas malutong at makatas ang karne. Nagkwento na siya kay Minho tungkol sa kanilang unang date. Pork cutlets din ang kinain nila noon, at naalala niyang si Minho ay nakatingin lang sa kanya sa buong oras at hindi kumakain. Namula si Minho nang marinig ito, at sinabi ng kanyang asawa na simula noon, nagustuhan na niya ang pork cutlets. Dati, hindi niya ito gaanong gusto. Sinabi niya na hindi pork cutlets ang pinahahalagahan niya noon, kundi ang matamis na alaala nila ni Minho. Masaya si Kang Hayan na makita ang kanyang mga customer na kontento, at nang lingunin niya, napansin niyang napakain niya ng sobra si puting aso. Pinuri niya ito sa magandang trabaho, at sumagot si puting aso ng isang mahinang, "Wow." Masaya si Kang Hayan na masarap ang pork cutlet. Sa halip na magbukas ng Italian restaurant, naisip niyang gumawa ng menu ng Western dishes na naaayon sa gusto ng kanyang mga customer. Mayroon ng mga restoran na may ganitong flexible na menu, pero karamihan ay high class at mamahalin. Naramdaman ni Kang Hayan na maaaring kailanganin niyang mag-improvise habang pinapatakbo ang restoran. Pero bago iyon, kailangan niyang ayusin ang problema kay puting aso, na mukhang nalulungkot. Tinanong niya ito kung namimiss nito ang kagubatan kung saan siya nanggaling. Tumayo ang mga tenga at buntot ni puting aso nang marinig ang salitang, kagubatan. Napagtanto ni Kang Hayan na ang pagbabalik sa isang hayop sa mundong pinagmulan nito ang pinakamahusay na desisyon, kahit pa mag-isa siyang maiiwan. Subalit nang maalala niya ang Pokemon Squirrel at ang Giga Rabbit, nagsimulang manginig si Kang Hayan sa takot at naisip na ayaw niyang pumunta doon. Plano niyang ikansela ang kanyang pagbisita, pero tumingin si puting aso sa kanya gamit ang inosenteng mga mata. Sinabi ni Kang Hayan na hindi siya magpapadala, ngunit tila hindi niya kayang labanan ang charm ng inosenteng mga mata.
Kaya bumalik siya sa kakaibang kagubatan. Nag-aalala siya para sa sarili at umaasang magiging maayos ang lahat. Nilalakad niya si puting aso sa kagubatan, iniisip kung ito ay isang hiwalay na dimensyon gaya ng mga nababasa niya sa comics. Bigla siyang nakarinig ng tunog ng tubig at nagtungo doon upang silipin. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. May isang lawa sa harap niya, napakaganda nito kaya natulala si Kanghayan. Sabi niya, kung ito ang tahanan niya, tiyak na makakaranas din siya ng homesickness kahit saan siya pumunta. Tumingin siya kay puting aso at sinabing may regalo siya bilang pamamaalam. Kinuha ni Kanghayan ng isang portable grill mula sa kanyang bag at sinabing pakakainin niya si puting aso ng mamahaling karne. Tuwang-tuwa na si puting aso. Matapos matuno ni Kanghayan ang butter, pinasingaw niya ang premium steak at binudburan ng asin at paminta. Gustong-gusto ito ni puting aso, at ang buntot niya ay sobrang bilis ng pagwagayway na naisip ni Kanghayan na baka maging helicopter ito. Tumingin si Kanghayan sa lawa at napagtanto na may kulang, isang malamig na lata ng serbesa na kinakailangan para sa ganitong kasarap na pagkain. Ininom ni Kanghayan ang serbesa, at akmang magbibigay siya ng klise na reaksyon na kadalasang ginagawa ng lahat pagkatapos uminom ng serbesa. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya iyon ginawa dahil hindi niya man lang nalasahan ang serbesa. Sa totoo lang, hindi naman talaga iniinom ang alak para sa lasa nito. Habang ini-enjoy ni Kanghayan ang tanawin, biglang may naramdaman siyang talon sa kanyang balikat. Isang magaspang na boses ang nagtanong kung sino siya dahil hindi siya. Mukhang taga-Karatig Baryo. Si Kanghayan ay takot na takot, at ang veteranong gwardya na nakatutok ang espada sa kanya ay mahigpit na nagtanong kung sino siya. Si Kanghayan ay labis na natatakot at hindi makasagot ng maayos sa tanong ng lalaki. Ang tanging nasasabi niya ay siya ay isang chef. Ipinipilit niyang hindi siya isang kaina-hinalang tao, ngunit tinanong siya ng lalaki kung ano ang ginagawa ng isang chef rito. Sumagot si Kanghayan na nagmamasid lang siya ng tanawin, at tinanong siya ng lalaki kung ang gubat na pinamumugaran ng mga demonic beasts ay lugar ba para pagmasdan ang tanawin. Sinigawan siya ng lalaki na sabihin kung ano talaga ang ginagawa niya roon, kung hindi ay papatayin siya nito. Bigla na lang napansin ng lalaki si White Rice na kumakain ng pagkain at nakatingin sa kanya mula sa gilid ng mata. Napagtanto ng lalaki ang isang bagay. Si Kanghayan ay nanginginig sa takot at nakiusap sa lalaki na huwag siyang patayin, handa siyang ibigay ang lahat ng pera niya kapalit ng buhay niya. Naisip niya na hindi magagamit dito ang pera mula sa Earth, kaya't susubukan niya itong papalitan sa ibang paraan. Gayunpaman, tahimik na iniurong ng lalaki ang espada at humingi ng paumanhin kay Kanghayan dahil sa pagiging labis na reaktibo, dahil ang gubat na ito ay isang lugar na tinitirhan ng mga hindi ordinaryong tao. Isinuksok ng lalaki ang kanyang espada at ipinakilala ang sarili bilang si Randolph, isang kabalyero mula sa teritoryo sa ibaba. Nagpakilala rin si Kanghayan at nagtaka kung bakit bigla na lamang nagbago ang ugali ng lalaki. Ipinaliwanag ni Randolph na siya ay sinasamahan ng isang puting lobo na matatagpuan lamang sa mga alamat, at sapat na iyon upang patunayan na hindi siya masamang tao. Nalito si Kanghayan, kaya't nagdesisyon si Randolph na ipaliwanag ito sa kanya. Sinabi ni Randolph na ang mga puting lobo ay isang lahi na nagmana ng dugo ng Diyos na lobo. Ang primordial na Diyos na lobo ay may mga mata na kayang makakita ng kabutihan at kasamaan, kasama ang kanyang dakilang karunungan. Ang mga puting lobo na nagmula sa kanya ay nagmana rin ng ilan sa kanyang mga kakayahan. Sinabi ni Randolph na dahil sinasamahan si Kanghayan ng isang puting lobo, siya ay tiyak na mabuting tao. Matapos marinig na si White Rice ay inapo ng isang Diyos, nagkaroon ng saysay kay Kanghayan ang lahat, mula sa matinding pagkagutom ni White Rice hanggang sa kanyang bilis, dahil siya pala ay isang semi-divine na nilalang. Napansin ni Randolph na ang pagkain sa isang maganda at tahimik na lugar ay laging espesyal. Napunta ang tingin niya sa premium steak na niluto ni Kanghayan, at tinanong niya ito tungkol dito. Sinabi ni Kanghayan na ito ay karne ng baka, at inalok niya ang kabalyero ng kaunting tikim. Sinabi ni Randolph na busog na siya, ngunit nagbiro ito at sinabing wala pa siyang kinakain. Bukod pa rito, ang bango ng karne ay napakatindi kaya't hindi niya ito matatanggihan kahit busog pa siya. Humiling siya ng isang kagat at binigyan siya ni Kanghayan ng isang piraso. Labis na namangha si Randolph sa kakaibang lasa ng malambot at masarap na karne. Napansin din niya ang lata ng beer sa kamay ni Kanghayan at tinanong kung ano ito. Nagulat siya nang marinig na ito ay alkohol, at tinanong kung galing ba ito sa lugar na tinitirhan ni Kanghayan. Naging interesado siya, at tinanong ni Kanghayan kung gusto niya ng kaunti bilang pagbibigay galang.
Sinabi ni Randolph na nagtanong lang siya dahil sa pag-usisa, kaya't hindi niya talaga kailangan ito, habang mahigpit na hinahawakan ang lata at sinasabing hindi niya matatanggihan kung patuloy siyang inaalok. Nagdesisyon si Kang Hayen na bigyan siya ng bagong lata imbes na yung ginagamit niya. Habang iniinom ito ni Randolph, labis siyang namangha dahil hindi pa siya nakatikim ng ganoon kasarap at malinis na beer. Masaya si Kang Hayen na nagbago ang ugali ng kabalyero mula sa kanilang unang pagkikita. Nagpasalamat si Randolph sa kanya at sinabi na hindi siya aalis nang hindi nagpapasalamat. Sinabi nito kay Kang Hayen na kung makarating siya sa bayan, maaari siyang magtanong ng direksyon patungo sa bahay ni Knight Captain Randolph, at ipapakita nila sa kanya ang daan. Hindi tiyak ni Kang Hayen kung gaano kataas ang ranggo ni Randolph sa hukbo, kaya't nalilito siya. Sa kabilang banda, iniisip ni Randolph na dahil hindi siya nagulat kahit na malaman ang kanyang posisyon, si Kang Hayen ay talagang isang kakaibang tao. Sinabi ni Randolph na dahil may puting lobo siyang kasama, magiging maayos siya kahit ano pang nilalang ang makaharap niya. Babalik na siya sa kanyang pagpapatrolya, at sinabi kay Kang Hayen na magkikita silang muli. Nagulat si Kang Hayen sa narinig dahil uminom lang ng alak si Randolph habang naka-duty, at nag-aalala siya kung ayos lang iyon sa mundong ito. Nakakatawa at nakakaibang bagay ito para alalahanin, lalo na't may isang cute na semi-divine na lobo sa tabi niya na humihingi ng pagkain. Ibinigay ni Kang Hayen ang natitirang pagkain kay White Rice at naisip kung gaano naging kaganda ang naging buhay niya dahil dito. Medyo nalulungkot siyang iwan si White Rice doon, ngunit naisip niyang iyon ang mas makabubuti. Tumayo siya na may buntong hininga, sinasabing hindi niya alam kung magkikita pa silang muli, at inutusan si White Rice na mag-ingat. Habang naglalakad palayo, tumingin siya pabalik at nadismaya na wala man lang senyales ng pagmamahal si White Rice. Inaasahan ni Kang Hayen na magiging malapit sa kanya ang tuta, ngunit sa pangalawang paglingon, nakita niya lamang ang tray ng pagkain. Nagtaka siya kung saan napunta si White Rice, ngunit napansin niyang mabigat ang kanyang backpack dahil nakasabit na dito ang tuta. Sinabi ni Kang Hayen kay White Rice na bumitaw, ngunit kumapit ito sa bag gamit ang kanyang mga kuko, at nasira ito sa proseso. Sa huli, sumuko si Kang Hayen at tinanong ang tuta kung bakit siya nito sinusundan, at simpleng dinilaan lamang ni White Rice ang kanyang kamay. Tinanong niya kung mas gusto nito ang makasama siya kaysa manatili sa kanyang bayan. Tumahol si White Rice bilang tugon, kaya't masaya si Kang Hayen at binuhat ang tuta, iniisip na wala na siyang magagawa kundi isama ito pabalik. Gayunpaman, habang pabalik sa nayon, napagtanto ni Kang Hayen na kailangan niyang bumalik sa ibang mundo ng madalas, o hindi titigil sa pag-aalboroto si White Rice. Sa nayon, nakita niyang nagtitipon ang lahat para sa isang sulo-salo at nagtaka kung ano ang nangyayari. Wala siyang pakialam, ngunit napansin niyang ang lahat ay nasa harap ng kanyang tindahan. Biglang nagsalita ang pinuno ng nayon at sinabing dumating na si Kang Hayen. Tinanong siya ni Kang Hayen kung ano ang ginagawa ng lahat doon, at sumagot ang matanda na nagdiriwang sila at tinanong kung hindi ba niya nalaman. Sumagot si Kang Hayen na hindi niya alam, at nagdesisyon siyang umalis dahil hindi niya gustong sumali sa party. Ngunit pinigilan siya ng pinuno ng nayon at sinabi na dapat siyang sumali dahil ang party na iyon ay para sa kanya. May malaking banner na nakasulat na maligayang pagdating kay Kang Hayen, at hindi siya handa para dito. Lahat ay nagsasaya sa party, maliban kay Kang Hayen na gustong umuwi na dahil ang mga matatanda ay patuloy na kinukulit siya. Si Minho at ang kanyang asawa lamang ang tila may katinoan, at tinanong ni Kang Hayen kung palaging ganito ba kapag may bagong tao sa nayon. Sinabi ng babae na dahil maliit lang ang kanilang nayon, sinusubukan nilang manatiling malapit sa isa't isa. Ngunit halatang alam ni Kang Hayen na kailangan lang talaga ng mga matatanda ng dahilan para mag-inuman buong araw. Lumapit ang pinuno ng nayon at sinabi kay Kang Hayen na talagang nagmamalasakit sila sa isa't isa, at ang pagbabahagi ng kanilang kasiyahan ay karaniwang gawain. Hiniling ng matanda na i-promote ni Kang Hayen ang kanyang restaurant dito, at halos maniwala na si Kang Hayen hanggang mapansin niyang ginagamit ng matanda ang mga takip ng bote bilang palamuti. Tumakbo ang matanda para makipag-inuman sa kanyang mga kaibigan, ngunit naisip ni Kang Hayen na magandang ideya rin talagang i-advertise ang kanyang restaurant. Abala ang lahat sa kanilang kasiyahan, at naisip ni Kang Hayen na hindi naman pala masama ang ganitong uri ng pagtitipon. Napansin niyang nawawala si White Rice at napagtanto niyang pinalilibutan siya ng ilang mga taga-nayon. Pinupuri nila kung gaano siya kakyut at kung gaano kabilis niyang kinakain ang lahat ng karne. Gayunpaman, habang sinusubukan nilang haplasan siya, iniwasan ni White Rice ang bawat galaw nila na parang eksperto.
Matapos talunin ang lahat gamit ang kanyang liksi, mabilis na tumakbo si White Rice sa pagtitipon, ninanakaw ang lahat ng mamahaling karne ng napakabilis na karamihan ay hindi man lang alam kung ano ang nangyari. Nagkunwari si Kang Hayan na hindi niya kilala si White Rice, at naglaho ang kanyang emosyonal na alaala na iniwan niya ang tuta sa gubat. Bigla, napansin niya ang isang batang nakaupo mag-isa sa isang sulok. Dumating ang kanyang lola dala ang ilang pagkain para sa kanya, ngunit tinabig ito ng bata ng galit. Hindi natuwa si Kang Hayan sa nakita, ngunit tumakbo si Sang-ho palayo habang sinusubukan ng kanyang lola na kausapin siya. Lumapit ang pinuno ng nayon sa matandang babae at tinanong kung ano ang nangyari, at sumagot siya na simula nang bumalik si Sang-ho mula sa paaralan kahapon, naging matigas na ang ulo niya. Ikinwento ng kaibigan niya na kumain ito ng hamburger, kaya gusto niya rin ng ganoon. Dinalhan siya ng kanyang lola ng burger mula sa tindahan, ngunit hindi niya iyon gusto. May nagboluntaryo na bumili ng burger mula sa isang restaurant kinabukasan, ngunit sinabi ng isa na maaaring Big Mac ang gusto ng bata, na hindi nila mabibili dito. Gayunpaman, sinabi ng pinuno ng nayon na okay lang kung wala rito, dahil kaya nilang gumawa ng sarili nilang bersyon. Itinuro niya si Kang Hayan, sinasabing may chef sila mula sa Seoul na alam ang lahat. Napagod si Kang Hayan sa atensyon at sumuko, tinanggap ang kahilingan ng pinuno ng nayon. Ngunit sinabi ng pinuno na hindi kailangang kumain ito tulad ng isang Big Mac dahil malamang na hindi talaga gusto ng bata ang hamburger. Inggit lang si Sang-ho sa kaibigan niya na lumabas kasama ang mga magulang. Ipinaliwanag ng pinuno na nasa ospital ang nanay ni Sang-ho, at nasa ibang bansa naman ang tatay niya para magtrabaho, kaya siya'y nakatira kasama ang kanyang lola. Sinabi ng pinuno na dahil si Sang-ho lang ang nag-iisang bata sa kanilang nayon, kailangan nila siyang alagaan. Nakaramdam ng respeto si Kang Hayan sa pinuno ng nayon dahil alam niya ang kalagayan ng lahat, ngunit biglang bumaba ang respeto niya nang makita niya ang mga takip ng bote na nakatali sa baywang ng matanda. Kinagabihan, iniisip ni Kang Hayan na madali lang gumawa ng hamburger dahil nag-aral siya sa Amerika, ngunit hindi pa siya nakakakain ng Big Mac dahil puro pag-aaral ang ginagawa niya noon. Gayunpaman, nararamdaman niyang kailangan niyang gawin ito para sa mga taga-nayon dahil kinain ni White Rice ang lahat ng kanilang karne. Na-interview si White Rice nang marinig iyon at nagkunwaring cute para makuha ang pabor ni Kang Hayan, ngunit sinabi niya rito na tumigil na dahil wala ng pagkain para sa kanya. Naiinis si White Rice, ngunit sinabi ni Kang Hayan na kailangan niyang subukan ang niluto niya. Gumawa siya ng hamburger para kay White Rice based lang sa isang larawan, ngunit hindi sapat ang reaksyon ng tuta. Biglang naalala ni Kang Hayan ang dahilan kung bakit siya pumunta sa Amerika dahil sa kanyang pagmamahal sa pagluluto. Naisip niya na hindi pa siya nagluluto ng walang dedikasyon at hindi niya gagawin iyon ngayon. Kinabukasan, abala si Kang Hayan sa kusina habang hinihintay siya ni Sang-ho sa kanyang restaurant kasama ang kanyang lola, si Min-ho, at ang asawa nito. Sinusubukan nilang pasayahin ang bata sa pagsasabing kaya ni Kang Hayan magluto ng kahit ano, ngunit hindi ito natuwa. Biglang lumabas si Kang Hayan dala ang hamburger, at namangha ang lahat sa itsura nito. Kumagat si Sang-ho at naramdaman ang kalayaan sa kanyang bibig. Masaya niyang sinabi sa lola niya kung gaano kasarap ang burger, at ngumiti ang matanda dahil sa wakas ay masaya na ang kanyang apo. Si Sang-ho ay biglang nalungkot habang nararamdaman ang bigat ng konsensya. Inamin niya na gusto lang niyang makita ang kanyang ina. Ibinunyag niya na humiling siya ng masarap na burger dahil akala niya dadalhin siya ng lola niya sa Seoul para makakain ng burger, at doon makikita niya ang kanyang ina. Nagsimula siyang umiyak habang humihingi ng tawad sa kanyang lola dahil sa pagiging bastos niya, at mahinahon siyang hinawakan ng lola niya sa mukha. Niyakap siya ng lola niya, humihingi ng paumanhin dahil hindi niya napansin na labis siyang nahihirapan mag-isa. Umiiyak si Sang-ho habang sinasabi na ayos lang siya na manirahan kasama ang lola niya, at sabay silang nagsorry sa isa't isa. Biglang sinabi ni Kang Hayan na pupunta siya sa Seoul sa lalong madaling panahon at tinanong ang bata kung gusto niyang sumama. Nagulat ang lahat sa narinig nila, at sinabi ni Kang Hayan kay Sang-ho na pwede nilang daanan ang lugar na gusto niyang puntahan at mag-burger silang magkasama. Nagniningning ang mukha ng bata sa narinig, at nagpasalamat ang kanyang lola kay Kang Hayan. Noon lamang napansin ni Kang Hayan na medyo nadala siya. Gayunpaman, sa nakikitang mga ngiti ni Sang-ho at ng kanyang lola, iniisip niya na hindi naman ito magiging masyadong abala. Pagkatapos noon, tinitignan ni Kang Hayan ang kanyang refrigerator at nag-iisip kung dapat ba niyang dalhin ang mga tira-tira at magkampang kasama ang mga ito. Tumayo ang mga tenga ni White Rice nang marinig ang salitang kampang, at lumapit siya kay Kang Hayan na nag-iisip kung paano siya mawawala ng oras para magkampang kapag nagbukas na ang restaurant.
Tinitignan siya ni White Rice gamit ang mga inosenteng mata ng tuta, at kahit anong pilit ni Kang Hayan, napilitan siyang dalhin ang kanyang alagang aso sa hindi pangkaraniwang kagubatan. Naupo siya sa isang upuan ng malungkot habang si White Rice ay tumatahol at tumatakbo sa paligid. Wala nang silbi ang magalit, kaya nagpa siya si Kang Hayan na magkampong doon mismo dahil maganda ang tanawin. Sinimulan niyang mag-set up ng tent. Ngunit mas mahirap iyon kaysa mag-assemble ng furniture mula sa IKEA ng walang manual. Samantala, hinahabol ni White Rice ang mga paru-paro. Di nagtagal, nagtagumpay si Kang Hayan sa pag-set up ng kanyang tent at napansin na nagugutom na siya. Sinimulan niyang maghanda ng maanghang na kimchi stock, ngunit hindi pa rin niya nalalasahan ang anuman. Dalawang cute na squirrel Pokemon ang lumapit sa kanya, at nagpa siya si Kang Hayan na bigyan sila ng kaunting pagkain. Naghagis siya ng ilang piraso sa kanila, ngunit biglang sumugod ang isang malaking ibon at dinagat ang mga iyon. Gayunpaman, sapat na ang pagkain ni Kang Hayan. Sapat ang pagkain ni Kang Hayan upang tiyakin na ang mga squirrel ay mabubusog. Masaya rin siya na maupo lang sa kalikasan at walang gawin, at iniisip niya na ito ang tinatawag nilang nakakapagpagaling na kapangyarihan ng kalikasan. Naisip niya bigla kung nasaan si White Rice, ngunit naniniwala siyang babalik ito bago maghapunan. Hindi niya alam na may nakatago sa mga palumpong at naglalaway sa pagkain na kinakain niya. Napansin ni Kang Hayan ang kalusko sa mga dahon at inisip na si White Rice na iyon. Ngunit may ibang sumugod papunta sa mangkok ng pagkain na hawak niya. Parang may reflexes ng isang F1 driver si Kang Hayan. Agad niyang iniwas ang mangkok mula sa mananakmal. Handa na siyang magbantay at nalaman niyang isang batang mabangis na batang babae ang sumalakay. Napansin ni Kang Hayan ang mga tainga at buntot ng batang babae na parang pusa at nalito siya. Naisip niya kung isa ba siya sa mga taong may hayop na ipinapakita sa mga isekai fantasy na palabas. Ngunit hindi iyon ang dapat niyang ikabahala dahil ang batang babae ay mabangis. Sumisigaw siya habang tumatalon kay Kang Hayan, ngunit ang kanyang mga kilos ay hindi aksidente, at muli niyang naiwasan ang atake. Ngunit mukhang hindi handang sumuko ang batang babae. Naisip ni Kang Hayan kung nasaan si White Rice sa oras na kailangan niya ito. Sinubukan niyang makipagkasundo ng mapayapa sa batang babae at napagtanto niyang baka gutom ito. Ipinakita niya ang mangkok ng pagkain, at bigla siyang natahimik. Ibinaba ni Kang Hayan ang mangkok sa lupa at sinabing ibibigay niya iyon sa kanya. At pagkatapos ay dapat siyang umalis ng mapayapa. Hindi naniniwala ang batang babae, kaya lumapit siya sa pagkain ng may pag-iingat. Ngunit ang itsura at amoy nito ay masyadong nakakagana, kaya siya ay nagsimulang maglaway. Kumuha siya ng isang kagat gamit ang kanyang bibig, at biglang sumabog ang anghang ng sili sa kanyang panlasa. Nabuwal siya at nagsimulang sumigaw. Napagtanto ni Kang Hayan na maaaring masyadong maanghang para sa kanya ang kimchi stew at nagpasya siyang alukan siya ng tubig. Ngunit biglang kumalma ang batang babae, at habang nawawala ang anghang ng sili, unti-unting nalalasahan niya ang sarap ng karne at mga gulay. Tumayo siya at nagsimulang kumain muli, at napagtanto ni Kang Hayan na maaaring iyon ang bagay sa kanyang panlasa. Biglang bumalik si White Rice eksakto sa oras ng kanyang pagkain. At nagreklamo si Kang Hayan na sana bumalik siya ng mas maaga. Naghanda siyang painitin muli ang pagkain para sa kanya, ngunit napansin ni White Rice na kinakain ng batang babae ang pagkain para sa kanya. Hindi iyon pinalampas ni White Rice, at agad niyang tinulak ang batang babae. Sinabihan siya ni Kang Hayan na tumigil at huwag galitin ang batang babae, ngunit si White Rice ay nabubulag na sa galit. Patuloy siyang nakikipag-away sa batang babae, at sinubukan silang pigilan ni Kang Hayan. Mukhang nakalamang si White Rice, at nagsimulang umiyak ang batang babae matapos niyang tamaan ang ilong nito. Sinubukan niyang muling sumugod, at si Kang Hayan naman ay sinubukang alisin si White Rice sa kanya. Biglang naging mapayapa ang paligid nang dumating ang isang malamig at kalmadong lalaki na parang pusa at hinuli ang batang babae bago siya tumama kay White Rice. Nagsorry ang lalaking pusa sa tao bago mabilis na tumalon palayo sa campsite kasama ang batang babae. Napatitig na lamang si Kang Hayan habang ang paw print ni White Rice ay nasa kanyang mukha, at naisip niya kung ilan pang lahi ng nilalang ang nakatira sa kagubatan. Bumalik siya sa nayon pagkatapos noon at sinimulan ang paglilinis ng kanyang restaurant kasama si White Rice. Ang araw ng pagbubukas ng restaurant ay bukas na, at iniisip ni Kang Hayan na kailangan na niyang tigilan ang paglalaro at seryosohin na ang negosyo. Samantala, isang matandang babae ang napadaan sa harap ng tindahan at napansin ang banner na bumabati kay Kang Hayan. Sa loob, sinusuri ni Kang Hayan ang kanyang mga paghahanda at natagpuan na tapos na ang lahat ng kailangang gawin pagdating sa paglilinis. Nangangarap siya ng isang walang kapintasang pagbubukas nang biglang pumasok ang matandang babae sa kanyang tindahan.
Tinanong siya ng babae kung bukas na sila. Sabi ni Kang Hayan na bukas pa sila magbubukas. Ngunit upang hindi niya mabaigo ang mga taga-nayon, napabuntong hininga si Kang Hayan at inimbitahan ang matanda na umupo. Napansin ng matanda na luma na ang mga kagamitan at tinanong siya kung bakit niya ginagamit pa ang mga ito sa halip na itapon na. Sabi niya na pareho pa rin ang lugar na ito. At tinanong ni Kang Hayan kung bumisita siya noong isang tea house pa ito na pinapatakbo ng kanyang lolo. Hindi siya sinagot ng matanda at sa halip ay tinanong kung ano ang ibebenta niya dito. Sinabi niya na magbebenta siya ng pagkaing kanluranin tulad ng pizza at pasta. Ang alam lang ng matanda ay pasta. Ang pasta ni Kang Hayan ay American noodles at mukhang maraming Italyan ang maaapektuhan sa kanyang sinabi. Humiling ang matanda na bigyan siya ng pasta at sinabing si Kang Hayan na ang magdesisyon sa mga detalye. Pumunta siya sa kusina at naisip na ito ang unang pagkakataon ng matanda na kumain ng pasta. Kaya napagpasyahan niyang magluto ng simpleng tomato sauce pasta para sa kanya. Lahat ng kanyang niluto ay perpekto dahil pakiramdam niya ito ang kanyang unang customer sa tindahan. Ipinakita niya agad ang tomato pasta sa matanda. Naiinip si Kang Hayan sa magiging reaksyon nito dahil kahit hindi niya natikman ang pasta. Maraming papuri na ang natanggap niya dati. Tumikim ang matanda at dumilim ang kanyang ekspresyon habang tinanong si Kang Hayan kung magkano ito na ikinagulat ni Kang Hayan. Samantala, pumasok ang hepe ng nayon para kamustahin si Kang Hayan. At nagulat siya nang makita ang matanda na tinatawag niyang Lola Park. Tinanong niya kung bakit naroon ito at sinabi ng matanda na dumaan siya upang kumain dahil restoran naman ito. Sinabi ng hepe ng nayon na bukas pa ang pagbubukas. Ngunit sabi ng matanda na aalis na siya ngayon dahil tapos na siyang kumain. Sinabi ng hepe na masyadong malamig ang matanda at pagkatapos ay napansin ang plato ng tomato pasta. Na nagpapatunay na kumain talaga siya dito. Ngunit nalilito siya kung bakit marami pang pagkain ang natira. Iniisip din ni Kang Hayan ang parehong bagay. At nararamdaman niyang naguguluhan siya kung ano ang hindi nagustuhan ng matanda sa kanyang pagkain. Diyan nagtatapos ang video. Ibahagi ang inyong opinyon tungkol sa kwentong ito sa mga komento. At ilike ang video kung nagustuhan ninyo. Salamat sa panunood.